Ngayong araw ay papaliwanag ko ang tungkol sa socio-cultural aspect of globalization. Ito ay isang pinakamahalagang aspeto ng globalisasyon dahil tumutukoy ito sa palitan ng kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano nga ba ang socio-cultural? Ano ito? Ito ay kapag sinasabi nating socio-cultural globalization, ibig sabihin ay mas mabilis ang pagkilala at pakikisalamuha ng iba't ibang kultura dahil sa teknolohiya, media, at turismo at migration. So halimbawa, dahil sa internet at social media, nakikita natin agad ang mga pagkain, awitin, pelikula at fashion mula sa iba't ibang bansa. Kung dati ay limitado lang ang ating bayan ang nakikita, ngayon ay mas mabilis tayong naapektuhan ng mga bagong uso sa iba't ibang bansa. So, halimbawa, ano nga ba ang positive effect nito? May positibong epekto ang socio-cultural globalization. Ang una ay nakakatulong sa pagkakaunawaan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi. Halimbawa, nanonood tayo ng K-dramas o Hollywood movie. So, mas nakikilala natin ang kanilang pamumuhay at pananaw. Excuse me. Nakakatulong ito sa pag-unlad ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tradisyon, ideya at sining. Natututo tayo ng mga bago tulad ng mga pagpasok ng mga Japanese anime at K-pop sa Pilipinas na nagbibigay inspirasyon sa kabataan sa larangan ng sining ng musika. Pangatlo ay nagdudulot ng pagkakaisa at pakikipagtulungan dahil sa socio-cultural exchange. Mas naging bukas tayo sa pakikipagkaibigan at pakikipagtrabaho sa iba't ibang bansa. Nakakatulong ito sa ating bayan sa ating global identity bilang mamamayan ng mundo. Ang negatibong epekto nito ay gayunpaman may mga negatibong epekto rin. Isa rito ang pagkawala ng lokal na kultura at tradisyon dahil sa sobrang impluwensya. So, ang pagkakapareho-pareho ng kultura o tinatawag na culture humanization. Ibig sabihin ay halos pareho na ang uso at lifestyle ng maraming bansa. Halimbawa, kung saan ka pumunta, makikita mo ang parehong fast food chain tulad ng McDonald's at Jollibee at Starbucks. So sa kabuuan ng socio-cultural aspect of globalization ay dalang mabuti at masamang epekto. Mabuti dahil nakakatulong ito sa pagkaunawaan at pagkakaisa ng mga tao. Pero
masama rin kapag nalilimutan natin ang sariling kultura natin at tradisyon. Kaya, mahalaga matuto tayo tanggapin ang impluwensya ng ibang kultura, pero huwag kalimutan ang ating sariling pagkakakilanlan bilang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sorry guys, burn out.